Nagkabanggaan ang dalawang barko ng China matapos ang isinagawang mapanganib na pagmamaniobra sa Baho de Masinloc. Hinahabol kasi ang isang barko ng Philippine Coast Guard pero nagawa nitong makaiwas. Para naman sa ilang Manila-based civic leader, may dalawang pamamaraan umano ang China para hatiin ang opinyon ng publiko. Narito po ang aking report. Nagkabanggaan ang dalawang barko ng China habang hinahabol ang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc na nakatakdang magsagawa ng kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda. Sa videong kuha ng mga kawani ng PCG, makikitang binangga ng People's Liberation Army Navy Chinese Navy Ship 164, ang CCG Ship na 3104 na nagresulta ng pinsala. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nakaranas ng mapanganib na maniobra at hinarangan ng mga mangingisda habang isinasagawa ang misyon. Tinarget raw ng water cannon ng MRRV 4406 pero nakaiwas ito dahil na rin sa aniyay seamanship skills ng mga tauhan ng PCG. Pagkatapos ng banggaan, nag-alok kaagad ng medical assistance ang PCG para sa mga kawani ng CCG 3104 na nasaktan. 04, this is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. We have medical personnel on board. Should you need any assistance, we are willing to provide assistance. Over. Naging matagumpay rin ang isinagawang operasyon at ligtas na naihatid ng MRRV 9701 ang mga mangingisdang Pilipino sa isang ligtas na lokasyon kung saan binigyan sila ng gasolina at mga supply. Samantala, ayon naman sa ilang Manila-based civic leader, hindi lamang labanan ng mga barko at Coast Guard ang West Philippine Sea kundi labanan ng mga naratibo at gumagamit umano ang China ng mga propaganda laban sa mga Pilipino. Sabi ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Gosia, may dalawang pamamaraan ang China para sa kanilang pag-atake. Una ay ang agresibong kilos nito sa ating mga karagatan at pagpapalaganap umano ng mga maling impormasyon. Suportado rin aniya ang Pangulo sa matapang na pahayag nito na hindi kailanman isusuko ng Pilipinas ang teritoryo nito sa gitna ng tensyon sa WPS. Nagpaabot rin ito ng suporta sa Department of National Defense, National Security Council, Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines na silang naka-frontline sa bawat panganib sa karagatan. Sa huli, nanawagan si Gosia sa publiko na manguna sa paglaban sa mga maling impormasyon at binigyang diin ang diplomatic at military machinery para igiit ang karapatan ng bansa sa ating mga karagatan. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasunudo sa bawat Pilipino.